Meron ako ipapakita sa inyo. Ito po ay pag-aari ko bago pa man ako pumasok ng seminaryo. So ilang taon ako sa seminaryo? 10, 11, pati yung program. Tapos pare, 17 years. So magsa 30 years na ito. Ganon siya kaantik na. Ganon siya katagal na. But I must admit, hindi ko madalas malinis. Okay? Hindi ko madalas napapansin. Pero iniingatan ko. Kita nyo naman yung hawak ko. Tapos ilalagay ko yan sa pasimano na sinisigurado ko yung pasimano malaki. Maluwang siya para bumagsak man siya. Doon lang siya babagsak. Hindi sa sahig para mabasag. Iniingatan ko. Okay? Mayroon din akong basurahan. Yung basurahan ko ngayon, kasing edad nito, bago rin ako pumasok ng seminaryo. Basurahan yon, araw-araw may basura yan. So, hindi perfect yung pag-aalaga ko doon. Pero sinisigurado ko, iniingatan ko. Kapag mayroon akong ilalagay na basura, lalong-lalo na yung solid, dahan-dahanin ko yan. Kahit na ilapag kong ganon yan, kahit na isuot ko yung braso kong ganon, wag lang mabasag yung trash can, trash bin. Kapag ako'y nagtatapo ng basura, ako mismo, iniingatan ko, baka mabasag Baka kapag ibang tao, basta ibagsak. So you see, hindi ko sinilyado ito. Hindi ko sinilyado yung basurahan na isinantabi ko lang. Na aalikabukan, nalalagyan ng basura araw-araw. Pero iningatan ko. Kaya tumagal ng ganito. Kung ganon ang mga bagay, ganon din ang mga mahalagang bagay sa buhay. Take care of things, and these things will last. Same thing can be applied in every relation. You see, walang perpektong relasyon kasi walang perpektong tao. So, bawat relasyon, marupok, madaling mapuputol, madaling masisira. Ganon ang bawat relasyon. Okay? Ang tao, marupok ako. Makipagrelasyon ka, ganon ka pa rin karupok. Ganon din karupok ang relasyon ninyo. Pero, kapag iningatan mo, tatagal ang relasyon ninyo. Nandun ang karupukan, hindi mawawala. Hindi magiging perfect. Lagi ang pagkasama. Kasi hindi ka perfect. Hindi ka magaling magluto. May mood swing ka. Kuripot ka. Baka kalimutin ka. Yung anniversary ninyo, nakakalimutan mo. Sumpungin ka. Minsan selosa ka pa. Burara ka. Inexpressive ka. Isama mo na dyan yung pakonti-konti na bisyo. Malakas kang manigarilyo. Kapag umiinom ka, nako, ang problema ng asawa mo, nagpapakalasing kang talaga. Pero, tolerable yan. Napag-uusapan, napapagpasensyahan yan. Halimbawa yung tatay ko, hindi siya business-minded. Tapos dati, malakas pa yung manigarilyo. Kung business-minded ng tatay namin, palagay ko, mayaman kami. Pero hindi. Pero hindi ko siya ipagpapalit kahit kaninong tatay. Bakit? Mabuti siyang ama. Mabuti siyang tao. You see? Hindi perfect. Pero hindi siya nagko-commit ng major mistake. Ganon din sa bawat relasyon. Napag-uusapan naman, tolerable naman. Pero yung lukohin mo at paulit-ulit mong lukohin, ibang usapan yun. Paulit-ulit mong pagmukhaing tanga. Hindi mo binibigyan talaga ng halaga. Ikaw na nga ang nagkamali. Ang aamo sa'yo, siya pa. Ibang usapan yun. No one is perfect. But anyone can avoid committing serious, grave mistake that can break any relationships. Kaya nga, ang mga pen, may eraser Kasi magkakamali ka, erase mo. Pero iba, kapag ang pagkakamali mo at failure mo ay inukit mo na. Kasi ang dalas na paulit-ulit na. Inukit mo na yung pagkakamali mo. Paano mo erase yung nakaukit? Kaya nga ang phone o kaya ang mga computer may backspace button, press mo. Deleted. Ibang usapan, kung yung mismong computer o telepono sinira mo, paano pa yon? Anong remedyo nun? Walang taong perpekto. Pero lahat tayo po pwedeng makapag-avoid ng mga pagkakamali at kasalanang seryoso na po pwedeng literally and figuratively ay makamatay ng tao at relasyon natin sa ating kapwa-tao. Become the better person at makikita ng Diyos at ng tao yan. Hindi mo kinakailangan ipangalandakan sa anak mo, matino ka kaysa sa asawa mo. Alam naman Hindi mo kinakailangan ipangalandakan sa magulang mo, mas matino ka kaysa. Alam naman lalong-lalo na kung sa kabila ng pagkakamali sa iyo, nagmamahal ka pa rin kahit papaano. Kita ng tao ito, kita ng Diyos ito. Mga kapatid, ito ang magandang paghahanda, Ingatan natin ang relasyon natin sa Diyos at sa ating kapwa. True to life story ng isang ex-NBA player, si Montes Williams. Ngayon nagko-coach na lamang yata, assistant coach sa NBA. Meron siyang asawa, mabait silang dalawa sa Ingrid.
Happy family. Maliliit pa yung mga anak nila. Isang araw, nagdadrive si Ingrid. May bumangga sa kanya. Overspeeding. Hindi siya, kundi yung bumangga sa kanya. And just like that, Monty's lost Ingrid, his wife of 20 years, because of someone's carelessness. Sa mga panahong yan, ang dali para sa kanila sisihin ng Diyos. Bakit ganun? Wala naman kami ginagawang masama. Wala kami inargabyadong tao. Hindi kami nagkulang sa iyo, tumutulong kami sa iba. Mabait na pamilya. Pero alam po ninyo, sa eulogy, bago ilibing si Ingrid, ang sabi ni Montes ay ganito, 1 John 4:16, God is love, God loves us. Sabi pa niya, in moments like this, it is easy to forget that. Totoo na. Mahal ako ng Diyos, pero bakit pag may dumating na problema, nakakalimutan kong mahal ako ng Diyos? Hindi nagbabago ang Diyos. Tapos sinudlong pa niya, Romans 8:28, God causes all things to work together for the good of those who love Him. Tapos dinugtong niya, this will work as hard as it is for me right now, for my family and you. Gaano man kahirap, I believe all this will work out. All things work together for the good of those who love Him. Hindi ko pa alam, hindi ko pa naintindihan kung paano magiging mabuti ang lahat. Namatay yung asawa ko, paano na ang mga anak ko, paano na kami. Pero naniniwala ako, hindi ko man maintindihan ngayon. Maintindihan ko rin pagdating ng panahon. Tapos ang sabi pa niya, we didn't lose her. We didn't lose Ingrid. Because when you lose something, you cannot find it. I know exactly where she is. Alam ko kung nasaan siya. Nasaan siya. Magkikita pa rin kaming dalawa. That's faith. Without this kind of faith, sabi ng Bible, it is impossible to please God. Kala natin natutuwa ang Diyos kapag nagsisimba tayo? Okay, siguro. Pero mas natutuwa ang Diyos kung kahit may problema tayo, nagsisimba tayo. Yung kahit nakaganyan ka na lang, pero kumakapit ka pa rin. Kahit yung ilawan na sinasabi nga sa ating ebanghelyo, dapat may sinag lagi yan. Kahit umaandap-andap na yan dahil sa problema, okay lang. Basta at least buhay. Basta at least may liwanag. Umaandap. Sabi naman ng Panginoon, kahit ang pananampalataya maliit na lang, pagyayamanin ko yan. Basta yung maliit na pananampalataya yan, huwag mo nga alisin yan. Kasi hindi mo makikita kung paano ko gagawan ang lahat ng paraan. Kapatid, hindi nga natin nakikita eh. Pero may Diyos na nakakakita para sa atin. And so we entrust our life in His hands. Hindi naman natin maintindihan lahat eh. Gustuhin man ng Diyos na ipantindi sa atin, bakit nangyari ito, bakit ganon, hindi natin maintindihan. Lahat. Pero ang mahalaga, may nakakakita para sa atin ng lahat, may nakakaintindi para sa atin ng lahat, at unti-unti, ibibigay niya sa atin yan. Basta kapit lang, all things will work out. Kayo na magulang, di ba kulang na lang minsan sabihin niyo sa anak ninyo, alam ko ginagawa ko. Kayo na mga magulang, hindi nga ba kahit naghihirap yung anak ninyo, natitiis nyo? Hindi. Pag walang saysay yung paghihirap, gagawa nyo ng paraan para maibsan yung paghihirap. Ayaw nyo yun, kaya nga kayo nagsisikap. Ayaw yung maranasan ng mga anak nyo, yung mga naging pagsisikap. Pero kapag alam ninyo na kung paanong naghirap kayo at nakatulong yun sa inyo, kahit naghihirap yung anak nyo, titiisin nyo bakit? Alam nyo makatutulong. Mas lalong ganun ang Diyos. Kaya sana huwag mawawala ng pag-asa. Ano man ang problema, unti-unti, malalampasan mo. Maniwala ka. Hindi ako ang nagsabi. Ang Diyos ang nagsabi. Hindi ako. Hindi mo maririnig ang mensaheng ito kung wala nang magandang balak ang Diyos sa iyo sa kabila ng malalaking problema mo. Napag-usapan natin dati, 2 or 1 Sunday ago, yung love na, I love you so much. Ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang anak, this is my beloved son, in whom I am well pleased. I love him so much. Bakit ganun ang tingin ng Diyos Ama sa Diyos Anak? Kasi sobrang magmahal ang Diyos Anak. Nagkatawang tao na mamamatay pa para sa tao. Sobra yung ginawa ng anak ko. Yun yung parang sinasabi doon ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Kaya kapag tayo nagpapatawad,
Kapatid, umaangat ka. Hindi lang dun sa mga nagsisimba, nagdo-donate, gumagawa ng mabuti. Umaangat ka yung level ng kabanalan mo. And God is like, napakabuti ng anak kong ito. I love her so much. Ganon din naman sa pamilya. Alam ng anak mo kung paano ka sinaktan ng asawa mo, yung tatay niya o kaya yung nanay niya. Depende. Alam ng anak mo, yung paghihirap na dinanas mo, yung sakit na naidulot ng panloloko ng asawa mo sa iyo, yung pagkabayaan ng asawa mo sa iyo, and therefore, pati na rin sa mga anak mo. Alam ng anak mo yon, kaya okay lang sa kanya na magalit ka sa tatay niya, sa nanay niya. Pero kung sa kabila ng ginawa sa iyo, ng asawa mo, ng tatay niya o kaya ng nanay niya, magiging civil ka pa rin, pipilitin mong patawarin pa rin. Men! Sabihin ng anak mo, iba yung nanay ko. Iba yung tatay ko. Kasi alam ng anak mo, naging civil ka sa asawa mong nanakit sa'yo, na tatay niya o nanay niya, dahil sa kanya. So sobra talaga yung pagmamahal mo. Alam ng magulang mo, na napakawalang hiya ng ginawa ng kapatid mo sa'yo, na anak niya. Kaya nga minsan, siya na rin ang nagsasabi, tikisin mo na talaga yan. Hindi ko namang inampun yan, kapatid mo yan. Anak ko rin yan, pero bakit nagkaganyan? Grabe yung ginawa sa'yo, anak. Siya ba nagsasabi? Kasi nararamdaman niya yung pain na ginawa sa'yo ng anak din niya na kapatid mo. Pero kapag nakita niya sa kabila ng ginawa sa'yo ng kapatid mo, tutulungan mo pa rin yung kapatid mo, pautangin mo pa rin, bibigyan mo pa rin, patatawarin mo pa rin. Men, yung nanay mo na nakasaksi ng kawalang hiyaan ng kapatid mo sa'yo, sa isip niya o baka sabihin niya sa'yo, anak, iba ka anak ko. Alam ng anak mo kung paano ka binastos ng asawa niya na manugang mo. Pero kung sa kabila ng pagbabastos ng asawa niya na manugang mo sa iyo, nakita ng anak mo, pinakikisamahan mo pa rin at itinuturing mo pa rin pilit na anak mo yung asawa niya na manugang mo, sabihin ng anak mo, Ma, salamat. Salamat. Kasi hindi mo ko pinapili sa inyo. Sa kabila ng ginawa sa iyo ng asawa ko, minahal mo pa rin dahil sa akin. Alam ng asawa mo, yung pang-aalipusta o panlalait na ginawa ng biyanan mo sa iyo. Alam niya yun. Yung nanay niya na biyanan mo. Pero kung sa kabila nun, yung asawa mo, mamahalin pa rin yung nanay mo na biyanan niya na hindi siya nirespeto. Sasabihin sa'yo ng asawa mo, mahal na mahal kita. Iba ka. Kasi sa kabila ng ginawa sa'yo ng nanay ko, ginalang mo pa rin siya. Alam kong dahil yan sa akin, salamat. Nakita nyo? Lumulutang yung buti mo. Lumulutang talaga. At yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. At hindi niya hihingin kung hindi natin kakayanin. Ito sana mga kapatid, ang biyaya na ipagdasal natin. Yung mga tao na dapat bigyan talaga ng tsansa, ay yung sa isip mo, sa puso mo, alam mo na hindi sinasadya, nasaktan ka. Kumbaga, hindi mo man masabi ng tahasan sa isang kaibigan, sa isip mo at sa puso mo, naniniwala ka mabuting tao Ito yung minsan nasasabi mo pa patungkol sa kanila. Hindi man naman siya dating ganyan Ba't ba nagkaganyan? So, ibig sabihin nun, nasilat lang, natukso lang, sumablay lang. Pero hindi talaga siya ganyan. Hindi niya sinasadya na ikaw ay saktan. Yes, alam niya yung ayaw mo. Pero po pwedeng sa akto na ginagawa niya yung ayaw mo, hindi yun naging maliwanag sa isip niya. Kasi kung yun ay naging maliwanag sa isip niya, siguradong makukonsensya sa agad sa pagkakasala niya. Minsan, di ba, kung iisipin nga po natin, yung mga gumagawa ng masama, hindi naman nila una naiisip na mahuhuli sila Hindi naman nila una naiisip na malalaman mo Hindi. Kasi kung sigurado silang malalaman mo, hindi lang gagawin yun. Nagkataon nalaman mo, ayun, nasaktan ka. Hindi ko bibigyan ng katuwiran ng isang pagkakamali, inuulit ko. Pero,
pwedeng sa katwirang yon, makita mo, hindi niya talaga sinasadyang saktan ka. Kasi kung malalaman niya, at kung sigurado siyang malalaman mo, gagawin yun. Uulitin ko, hindi ko binibigyan ng katwiran ang isang mali. Gusto ko lang na mabigyan ng solusyon ng kasalanan. Lalo tigit ang kasalanan ng mga taong wala naman talaga 100% sa isip at puso nila na tayo ay kanilang saktan. Kasi para sa mga taong ganito, na alam din naman ng Diyos, maging ng Diablo, na kapag binigyan mo ng pagkakataon na hindi sasayangin yung pagkakataong ibibigay mo, sasabihin sa'yo, ibubulong sa'yo ng Diablo, hindi ka niya mahal. Talagang sinaktan ka niya. Talagang ikaw ay binaliwala niya. Papaano kung hindi niya talaga sinasadya na saktan ka? Papaano kung pag binigyan mo siya ng tsansa, patutunayan niya na siya'y karapat-dapat sa bibigay mong tsansa at mas mamahalin ka niya at mas magiging tapat siya na sa'yo talaga? Papaano kung sasayangin mo yan, kung ang demonyo na magpapatigas ng puso mo at isipan mo ay yung pakikinggan? Sana. Sapagkat may mga relasyon na nasasayang dahil sa ganyan. Also, may mga relasyon na mas lumalalim at mas nagiging matibay sa pagbibigay ng tsansa sa isang taong hindi naman sinasadya na ang mahal niya ay saktan talaga. Sabi nga natin, di ba? Kung minsan, ang nagkasala ng malaki kapag pinatawad mo, kapag bumawi, kapag nagmahal uli, mas matindi, mas malaki. Pero warning sa mga naging gawiin na, yung manloko, manakit, wag naman laging ganon. Kasi alam naman ng tao, alam naman din ng Panginoon, kung hindi natin sinasadya, o kung tayo nagkukunwari lang, pero sa totoo ay manloloko at gusto talaga nating saktan ng Diyos at ang tao. Alam ng Diyos yun. Nababasa ng Panginoon ang isip at puso natin, hindi tayo po pwedeng magkunwari sa Kanya. Di nga ba't ang sasabihin nga niya sa huli, sa mga taong magmamakaawa sa Kanya, na papasukin sa kalangitan sila. Hindi lahat, sabi niya, nang nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Nakita niyo, 2 beses din yun. Hindi lahat ng nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Kundi yun lamang na nakikinig at nagsasagawa na aking salita. So, kahit sabihin natin sa Panginoon, love you, love you, love you, paulit-ulit. Alam niya kung tayo'y karapat-dapat na bigyan ng tsansa pa. At alam niya kung niloloko lang natin siyang talaga. Ganon din ang tao. Sapagkat maaaring ang pag-ibig ay nakatatanga. Pero nagigising rin yan kapag laging niloloko at sinasaktan. Ang luha ay hindi basta-basta papatak kung hindi naman para sa isang taong mahalaga. Sasabihin niya sa atin, I was with you in every painful situation of your life. Kasama mo ako sa pag-iyak mo. Naiintindihan ko mga luha mo. Pinapahalagahan ko ito. Alam ko ang dahilan at gumawa ako ng paraan. O tahan na. Tama na pagluha. Nasa langit ka na. Sapagkat dito wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak, wala ng pagdurusa. Sapagkat ang mga dating bagay ay bago na. Walang pumatak na luha mo na aking sinayang. Kasi darating at darating, naluluha tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo. Napakaganda ng sinasabi sa Psalm 56 verse 8. Sabi doon, sabi ni David, habang siya'y naghihirap, habang siya'y maraming problema, you keep track of all my sorrows. Sinusubaybayan mo, alam mo ang paghihirap ko, and you keep my tears in your bottle. Nilalagay mo ang mga luha ko sa botelyang hawak mo. Kung i-interpret natin itong literal, sige nga, why do we keep things? Ano yung tinatago natin? Di ba usually yung mga bagay na sa atin ay mahalaga? Kaya yung luha mo, yung luha ko. He keeps these tears in His bottle. Minamahalaga ng ating Panginoon Jesucristo. These are like dog tags ng mga sundalong inaalis kapag ang sundalo'y namatay sa gera.
Sapagkat mahalaga yung dog tags na yon, inasmuch ang sundalo ay namatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya. Ang luha ay hindi basta-basta papatak, kung hindi naman para sa isang taong mahalaga. Kaya, ang maganda ditong makita natin, that God is very much aware of what we are going through. Hindi siya katulad ng iba nating mga kahit close na kaibigan na kinakailangan mo pang i-explain sa kanya kung bakit ka umiiyak. Kasi the moment na pumatak ang luha mo dahil nagmamahal ka at nasaktan ka para sa minamahal mo, yung mga luhang yan ay para bang magkukorteng mga letra na at bubuo ng mga salita, mababasa na niya ang dahilan ng iyong mga pagluha. After all, ganun din naman, sabi nga ng kasabihang, ang hindi natin mabanggit sa pamamagitan ng salita dahil ikaw ay bigat na, siguradong babanggitin mo sa pamamagitan ng mga luhang papatak mula sa mga mata mo. And God values that. Hindi siya katulad ng iba na hindi ka mag-explain kung bakit ka umiiyak, hindi ka pipilitin. O yung umiiyak ka man, sasabihin mo sa kanya, dahil kasi ganito, ganun ba? Hanggang doon lang, parang nakichismis lang. Hindi ganun ang Diyos. Gagawa siya ng paraan para sa luha na yan. Ikaw ba? Para sa taong tunay na minamahal mo, lalong-lalo na para sa anak mo, wala kang gagawin kung alam mong mahalaga ang niluluha nito, ang Diyos pa kaya ang manahimik na lang sa ating mga pagluha? Not just that, gagawa siya ng paraan. Again, kung i-interpret natin literal yan, ano ang gagawin niya sa botelyang yan? Sa botelya ng mga luha natin yan, sa palagay ko, pagharap natin sa Kanya, pagpasok natin sa kalangitan, itong isa sa mga isasalubong niya sa atin. Yung botelya ng mga luha na yan. Na para bang sasabihin niya sa atin while holding that bottle near His heart, I was with you in every painful situation of your life. Kasama mo ako sa pag-iyak mo, naiintindihan ko mga luha mo, pinapahalagahan ko ito, alam ko ang dahilan at gumawa ako ng paraan. I was hugging you, I was guiding you, I was leading you, I was healing you, I was with you. Ngayon, ito na ang botelya ng mga luha mo. Sabihin niya, sasabihin sa atin, yung sasabihin niya at gagawin niya sa Revelation 21 verse 4, ang sasabihin doon, and the Lord will wipe away all our tears. Sasabihin niya sa atin, tahan na, tama na pagluha, nasa langit ka na. Sapagkat dito wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak, wala ng pagdurusa. Sapagkat ang mga dating bagay ay bago na. At ang botelya ng luha mo ito, binibigay ko na lang sa iyo, pero hindi mo na bubuksan, hindi ko na rin bubuksan sapagkat wala ka ng iluluha sa kalangitan. Nasama na kita, pero ito'y magsisilbi lang na alaala. Yes, ng mga masasakit mong karanasan, pero ng mga masasakit mong karanasan na iyong napagtagumpayan kasi I was with you, ikaw ay aking tinulungan. Kaya, anak, walang pumatak na luha mo na aking sinayang. Sana, ito yung hilingin nating biyaya ng ating pagdiriwang. Kasi darating at darating, naluluha tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo. Para tulad ng mahal na ina, lumuluha man tayo, matatag tayo. Tingnan niyo ang ating mahal na ina, namamatay sa harapan niya yung anak niya. Nag-hysterical siya, hinimatay siya. Hindi. Matatag siya. Bakit? Sapagkat alam ng mahal na ina na dahil pakikihati lamang niya sa anak niya yung paghihirap niya, na dahil mahal na mahal niya ang anak niya, sa mata ng Diyos, hindi masasayang ang dalamhati at ang luha niya. Kapatid, kung ang kaparehasong kahoy nagkaroon ng halaga sa mata ng Diyos dahil sa pagmamahal ni Jesus, ang kahit isang patak ng luhang yan, mahalaga yan sa mata ng Diyos. Kung yan ay pumatak dahil sa pakikihati mo sa kanyang paghihirap, dahil naghihirap ka para sa pamilya mo, naghihirap ka para sa minamahal mo, naghihirap ka para sagipin at iligtas sa ngalan na Kristo ang isang tao o ang buong pamilya mo. Hindi walang kwenta, may halaga
ang bawat luha na yan. Hindi masasayang, may magandang kapupuntahan. Para bang magmimistulang mga tubig lang talagang pandiling ng halaman papunta sa buhay na walang hanggan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Nangakong magbabayad sa iyo ng utang, pero hindi na nagparamdam. Nangakong ikaw lang ang kanyang mamahalin, ang kanyang bebe, habang buhay. Pero ayun, sumakabilang bahay, nangakong ang iyong anak ay mag-aaral ng mabuti. Ayun, nagwalwal ng mabuti. Nangakong tutulungan ka, pero nganga ka na. Nasaan na? Puro mga salita, walang gawa. Ano ba ang halaga ng salita kapag walang gawa? Di wala. Nangako ka sa Diyos na magbabago ka na, tatalikdan mo na yung kasalanang hindi mo matalikuran. Pero nagawa ba? Mas mainam yung well done kesa sa well said lang. Narinig natin sa ating mabuting balita ang talinghaga ng dalawang anak na kapwa inutusan ng kanilang ama na magtrabaho sa ubasan. Pero magkaiba sila ng naging katugunan. Yung panganay na anak, nung una, he said, no. Pero, nagbago. Yung pangalawang anak, nung una, he said, yes. Pero, hindi naman pinanindigan ito. Kaya madaling sabi, ang talagang sumunod sa ama, yung una at hindi yung pangalawa. Ngayon, sino man sa atin ay pupwedeng isimbolo ng dalawang anak na ito. Halimbawa, unahin natin yung nakababatang anak. Tayo man kasi ay nag-yes tayo sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Tanong, napapanindigan ba ito? Nangako ka sa Diyos na magbabago ka na, tatalikdan mo na yung kasalanang hindi mo matalikuran. Pero nagawa ba? Nangakong maglilingkod sa bayan, nang nakaupo na, nagnanakaw na lang. Nangakong magbabayad sa iyo ng utang, pero hindi na nagparamdam. Nangakong ikaw lang ang kanyang mamahalin, ang kanyang bebe, habang buhay. Pero ayun, sumakabilang bahay, nangakong ang iyong anak ay mag-aaral ng mabuti. Ayon, nagwalwal ng mabuti. Nangakong tutulungan ka, pero nganga ka na. Nasaan na? Puro mga salita, walang gawa. Ano ba ang halaga ng salita kapag walang gawa? Di wala. Kaya nga ito ang isa sa nakikita kong dahilan kung bakit, pasensya na, sa mga nagpapakasal, dinidiscourage na, kundi man binabawal, yung mga personal vows. Alam niyo yung personal vows, di ba? Yung ginagawa ng mga couples. Tapos sinasabi nila, yung mga sweet messages nila sa isa't isa na naririnig ng madlang people. Yung, nakaka-touch, di ba? Minsan, bawal na. Bakit? Bukod sa yan ay nakasisira ng flow, nakasisira ng liturhiya, nakasisira ng totoong essence at meaning ng kasal. Bukod dyan, yung church vows, okay na. Yung traditional vows, okay na. Tingnan nyo ha, sa harap ng Diyos at ng kanyang bayan, at may kalapati pa, tinitipan kita upang maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay, ngayon at kailanman. O diba? Pati kalapati kinilig. Okay na yan eh. In fact, yung I do nyo lang, okay na. Sapat na. Lalo pat tututuhanin yung talaga. Yung mga magagandang salita, alam nyo, nakababago lang yan ng pakiramdam natin sa buhay. Pero yung mga magagandang gawa na patunay ng magagandang binitawang salita, ang binabago niyan ay mismong buhay ng tao. Because our tongue doesn't get things done. Mas mainam yung well done kesa sa well said lang. Ay, ang tip ko, maisingit ko lang sa sermon ko. Kung gusto niyo yung traditional vows na yan ay maging heartfelt, maging parang personal vows ang datingan. Suggestion ko lang ha, kabisaduhin niyo.
weeks before your marriage, hingin ninyo, bibigay naman sa maikli lang naman kakabisaduhin mo. Kung hindi mo makabisa, may makalimutan ka, ipoprovide naman ng pari sa'yo. Sa araw ng kasal ninyo, ididikta naman niya yan kung makalimutan mo. Pero maganda, suggestion lang kung kakabisaduhin mo. Weeks before your marriage. At habang kinakabisa mo, pinagdadasalan mo, ini-internalize mo, sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya, ay sinasabi ko sa iyo, sa araw ng kasal ninyo, magiging maganda ang delivery mo. Bakit? Una, hindi ka natitingin sa pare o sa libro. Ang awkward nun. Tinitipan kita, pang maging aking asawa, titingin ka na sa mga mata ng mahal mo. Sa gayon, mafe-feel mo yung mga salitang bibitawan mo, hindi na manggagaling sa bibig mo, kundi sa puso mo. Try mo. Ganda niya. Kaya lang mas maganda talaga kung hindi hanggang salita, kung gagawin mong talaga. That is why, kung minsan, pag nagkakasal ako at puro picture lang, sinasuggest ko, video nyo, para may audio. Para pag nagloko, pakita mo, parinig mo, at lagyan mo ng caption, pasumpa-sumpa ka pa. Kaya wag paasa. Kala mo lang ganun yon. Pero sa iba, buhay at kamatayan yon. Nasanay na ang mga magulang mong nandiyan ka. Ay anak hindi ka conscious sa pagmamahal na binibigay nila sa'yo. Nung batang-bata, nasa sinapupunan ka pa lang. Kaya mas malalim ang pagmamahal ng mga magulang mo sa'yo kaysa sa pagmamahal mo sa kanila. Kasi yung bawat minuto, bawat oras na nandyan ka, simula pa lang na nasa sinapupunan ka, tinreasure na nila. Kaya pagmasdan mo ang kanilang magiging reaksyon kung mag-abroad ka, pari ka, magmamadri ka, hihiwalay ka ng bahay ninyo, lalo na pag mag-aasawa ka. Pagmasdan mo ang mga mata ng magulang mo, kundi tumulo ang luha niya. Lalo pat iisipin nila, dapat masanay na ako na wala ang anak ko, may sariling buhay ng anak ko. Ganong kadali yun? Ganong kadali sa'yo. Pero hindi sa magulang mo. Lalo tigit sa nanay mo. Kaya, sige, may sariling buhay ka na. Pero wag mong ipapanamdam sa mga magulang mo na hindi mo na sila talaga minamahalaga. Nasaan na yung kapatid mo na tinutulungan mo Okay naman na asikasuhin mo na yung sarili mo. May sariling buhay ka din. Pero tingnan mo pa rin siya. Lalong-lalo na kung alam mo na hindi niya pa kayang mag-isa talaga. You see, yung sa una pa lang masamang tao na, yung sa una pa lang alam mong hindi sa'yo. Kung ano man yung sakit na ibigay niyan, masakit. Pero mas masakit, yung sa una pa lang alam mong sa'yo Alam mong mahal ka, pinaniwala ka, tapos biglang magbabago, bigla kang sasaktan, bigla kang lolokohin, biglang gano'n na lang, mas masakit yon. Kasi dun sa taong una pa lang ay kaaway mo na at hindi na para sa'yo, handa ka sa pain, sa hurt na ibibigay niya. Pero hindi sa taong sa una pa lang alam mo, mahal ka nito pero biglang nagbago, sinaktan ka pa nito. Alam po ninyo, ilagay ninyo yung damdamin ninyo doon sa tatay sa ebanghelyo para sa kanyang dalawang anak. Sinisigurado ko sa inyo, nasaktan siya nang alukin niya yung panganay at humindi sa kanya. Pero nagbago naman, di ba? Kaya mas nasaktan siya doon sa pangalawa niyang anak na nag-oo sa kanya, pero hindi pinanindigan yung pangako sa kanya kasi umasa na siya. Kaya nga, kung natuwa yung ama, dahil nagbago ng isip yung panganay na anak niya, sinisigurado ko sa iyo, iba ang saya niya kung yung oo ng pangalawa niyang anak ay pinanindigan ng pangalawa niyang anak talaga. Masarap sa pakinamdam yung taong nagbago mula sa pagkakasala, pero mas masarap sa pakinamdam yung taong alam mo, mabuting tao at hindi nagpapakasama, na nanatiling mabuting tao. Lesson? Kung magbabago tayo, kung may kasalanan tayo, magbago. Pero kung matino ka ng asawa, matino ka ng magulang, huwag ka nang magbago. Huwag ka nang magbago. Ikaw ang blessing sa pamilya ninyo. Tulungan natin yung mga taong dapat magbago. Ito pa yung isang lesson. Yung taong matino na, tulungan mong manatiling matino. Kasi mahirap magpakabait na asawa.
Mas mahirap yung manatili kang mabait na asawa. Mahirap magpakabuting anak. Pero mas mahirap yung manatili kang mabuting anak at kapatid. Napapagod din yung mga yan. Nahihirapan din yung natutokso rin yung mga yan. May sariling buhay din yung mga yan. Kaya encourage them, be proud of them. Kapag may narinig ka, kumpare ninyong nagloko, yung asawa mo, alam mong faithful sa'yo, ano ba naman yung, salamat ha? Salamat, hindi ka ganun. Yung meron kang kumare, yung anak, pasakit ulo. Alam niya ng anak mo. Nagkatinginan kayo. Ano ba naman yung, thank you anak. Salamat sa pagpapakatino mo. Encourage them. At sana, lalong-lalo na sa pamilya natin. Kasi may mga kakilala ko, nagloko yung tatay. Aba, yung amor ng mga anak, mas nandun sa tatay, hindi sa nanay. Matuwa kang nagbago yung tatay mo, pero iparamdam mo sa nanay mo. Ganun na lang, mas proud ka sa kanya kasi matino siya. Yung isa mong anak, nagloko, napatawad mo, nagbago. Okay yun. Pero, iparamdam mo dun sa anak mo, hindi nagloloko, na mas proud ka dito. Kasi walang sinasayang na pagkakataon at hindi ka sinasaktan. Come on, mga kapatid. Pahalagahan natin yung mga taong tumutulong sa atin sa huli. Yung mga taong nagbabago sa huli. Pero wag mong kakalimutan, yung sa una pa lang, tinutulungan ka na. Yung sa una pa lang, mabuti na hanggang sa huli. Bibihira yung mga taong ganyan. Ang pangkaraniwan, nagkasala, nagbago. Pero yung mula una hanggang huli, hindi nagbabago, nagpapakatino para sa'yo. Iba yan. Blessing ng pamilya yan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.